Kanina, ni-review po natin yung tatlong filosofiya or tatlong kaisipan na siyang nagiging dahilan bakit ang mga tao ay ayaw ng systematic theology. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, meron pong pahayag si Dr. R.C. Sproul na ang impluensya ng mga filosofiyang nabanggit natin kanina ay nakakaapekto maging sa edukasyong pang-teolohiya. So, hindi lang yon about sa rejection ng systematic theology, but yung mga pilosopiyang iyon ay nakakaepekto din sa paano natin inaaral ang teolohiya. Kaya dahil dito, naging hindi gaanong prominent po ang pag-aaral ng systematic theology sa ibang mga college, Christian colleges. No? Isa pang dahilan ng pag-urong nito ay ang paniniwala ng ilan ng systematic theology ay kumukuha muna ng mga ideya daw mula sa filosofiya o pangangatwiran ng mga tao at pagkatapos pinipilit daw itong iakma sa Biblia. So again, ang isa sa dahilan bakit ayaw ng mga tao ng systematic theology, dahil iniisip nila, yung systematic theology daw, kumukuha muna ng mga kaisipan nila, katuruan ng tao, tapos iniaakma doon sa Biblia. Baliktad, ganun ang pag-iisip ng mga maraming tao. Kaya po, maaari nilang sabihin, ganito yung kanilang pag-iisip no, na sa halip na basahin ang Biblia ng natural at ayon sa konteksto nito, nagsisimula daw ang systematic theology sa isang theological system at pagkatapos ay naghahanap ng mga talata upang suportuhan ang sistemang iyon. So yun yung pag-iisip ng marami. For example, gumawa mo na sila, si God ay ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pagkatapos, naganap sila ng verse na susuporta doon sa pag-iisip na ginawa nila. Maraming tao nag-iisip na ganun daw ang systematic theology. Kaya po, ang mga pangamba ng mga kritiko ay maaaring mangyari na ang systematic theology ay maging isang paraan daw ng pagpasok ng mga ideya na gawa ng tao sa kasulatan. So yun yung mga critic or yung mga komento ng mga ayaw sa systematic theology. So sa ganitong sitwasyon, ang Biblia ay tila pinipilit na umayon sa isang nauna ng mga pag-iisip sa halip na ang doktrina daw ay direktang manggaling mismo sa turo ng kasulatan. So, this is the misconception. Pag sinabi nating misconception, ito yung maling akala patungkol sa systematic theology. Ulitin ko po, maraming tao nag-iisip ng systematic theology daw is naunang maglagay ng mga kaisipan ng tao, tapos hahanap sila sa Biblia ng verse na susuporta doon sa sinulat nila. Again, that is a misconception. Maling akala, maling pag-iisip. Now, sa history, meron po mga sikat na tao na gumawa niyan. Isa sa mga taong iyon ay ito, mali ang pronunciation ko, René Descartes. Kilala niyo siya? Si René Descartes. Dati ang pagbasa ko nito, René Descartes. Pero ang tama pala, Descartes or Descartes lang. René Descartes, no? Na nagbigay diin sa rationalism na kaisipan. Isa naman din ay si John Locke na nagbigay diin ng empiricism. Now, hindi na natin iyon bibigyan ng masyadong pero sila yung mga sikat na mga philosophers, no? Na ang ginawa nila is naglagay sila ng truth or ng kaisipan, then naghanap sila ng Bible verse to support. Pero ayon po kay Dr. R.C. Sproul, kapag ang isang tao ay nagsisimula sa isang philosophical system at saka lamang ipapasok daw ang kasulatan, may panganib no, na maipataw niya ang sarili niyang ideya sa teksto ng Biblia sa halip na hayaang magsalita ang kasulatan ayon sa sarili nitong kahulugan. So, relation ito sa interpretation. Di ba? When we interpret the Bible, hindi tayo nag-assume na ito yung truth tapos hahanap ka ng verse. But ang ginagawa natin is, hinahayaan natin na kung anong ituturo ng Biblia. Kaya nga po, ang ginagawa natin, we do away with topical preaching. Papansin nyo, hindi ako nagtatopical.
Ang ginagawa ko is expositional. Ano yan, kuya? Ibig ko sabihin, di ba sa morning service, di ba ang ginagawa natin, sunod-sunod yung aral natin, Genesis 19, 1 to 22. Next week, Genesis 19, 23 to 26. Next week, Genesis 19, 27 to. Hindi natin inaano ba? Hindi tayo naghahanap ng topic. O ngayon, Father's Day ngayon, sa buwan na to, ang topic natin about fathers. Hindi tayo nagagano, hindi tayo nagtatopical. Di ba? Kasi ayaw natin na yung ideya mo tungkol sa for example, Father's Day, tapos hahanap ka lang ng verse doon. Ano bang relation sa tatay na verse? Hindi ganon. Hinahayaan natin na kada linggo, kung ano man ang nasa kasulatan, yun ang itinuturo natin. Di ba? Yan ang ginagawa natin. So, sa kabilang banda, kailangan nating maunawaan lahat, since we are talking about systematic theology, ang tunay po na layunin ng systematic theology ay hindi palitan ng Biblia. Hindi palitan ng Biblia na umayon sa isang filosofiya or sa isang kaisipan. Hindi yun ang ginagawa noon. Sa halip, ang layunin po ng systematic theology ay tipunin, yun nga yung sinabi kanina, tipunin, kolektahin, iayos, no, i-organize, at ipaliwanag ang mga turo ng kasulatan sa isang lohikal na paraan. Yun ang purpose ng systematic theology. 'Di ba? Ito po ay nagsisikap na unawain at ibuod, i-summarize kung ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa iba't ibang paksa sa isang maayos, malinaw at magkakaugnay na paraan. That's why we have Christology. That's why we have pneumatology. So lahat ng katuruan patungkol kay Kristo, kukolektahin yon. Iyan yon. At lahat ng iyon ay nagmula sa Biblia, sa kung ano ang turo ng Biblia. So, sa madaling salita po, ang systematic theology ay hindi dapat magsimula sa filosofiya. Hindi siya dapat magsimula sa filosofiya at pagkatapos ay hanapin ng suporta sa Biblia. No, dapat itong magsimula sa kasulatan at hayaang ang salita ng Diyos ang humubog sa ating pag-unawa sa katotohanan. So, yan po ang purpose ng systematic theology. Okay. Ang systematic theology ay nakabatay sa ilang mahalagang assumptions. Now, ito very important to mga kapatid. So I want you to take note of this. So una, joke lang. On ko lang po yung electric fan. Nanita na ako. Para magising kayo. Alam ko inaantok na kayo eh. Deal tayo. Pag may nakita ko inaantok, siya magtuturo next week ha. Bibigay ko yung handouts. Okay. Ito, mahalaga ito kasi ito yung mga assumptions kapag nag-aaral ng systematic theology. Now, mahalaga yung assumptions. Alam niyo yung assumptions? Hindi niyo alam yung assumptions? Assuming kayo, hindi niyo alam yung assumptions. Assume. Yung paano ba itagalog yung assuming? Yung nag-a-assume ka. Ha? Ano na? Hindi siya maling akala. Assumption is akala. Okay. Pero may mas tamang para madaling Parang meron tayong paano ba siya? May binabatayan tayo. Assume. Okay. Nagigets ko yung point nyo. Pero kasi yung tinatawag dito na may mga assumptions, ibig sabihin, meron na tayong ginagawang batayan. Parang gano'n na lang. Batayan na lang. Parang mas malapit yung batayan. Ito yung mga batayan natin kapag nag-aaral tayo ng systematic theology. Una, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Pag nag-aaral ka ng systematic theology, isa sa mga assumptions mo kapag inaaral mo to is that inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. God revealed Himself. Okay? Nag-aaral tayo ng systematic theology. Bakit? Kasi una, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. That's why merong systematic theology. Ibig sabihin nito, ang unang assumption nito ay ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Ginawa niya ito hindi lamang sa pamagitan ng kanyang mga nilikha, di ba? Lahat ng mga nilikha is nagde-declare na merong Diyos.
Now, ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa mga tao ay hindi lang patungkol sa mga nilikha or in theological terms, ano yun? Natatandaan nyo? Anong tawag doon yung nireveal ng Diyos sa kanyang sarili sa pamagitan ng likha? Anong term yon? General revelation. Now, ang Panginoon, hindi niya lang nireveal ang kanyang sarili in general revelation. Ibig sabihin, yung mga nilikha. No? But, nilikha, kundi, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga isinulat ng mga propeta at ng mga apostol. And that is the Bible. Okay? So, nireveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamagitan ng special revelation. And that is the Bible. Hindi lang about sa nature, but also sa kasulatan. So, mula po sa pananaw na ito, ang Biblia ay itinuturing na nakasulat na kapahayagan ng Diyos. Okay? Nakasulat na kapahayagan ng Diyos at siyang pangunahing pinagmulan ng pag-aaral ng teolohiya. So sa madaling salita mga kapatid, we study systematic theology dahil nandiyan ang Biblia. Okay? Nandiyan ang kasulatan. Nandiyan yung kapahayagan ng Panginoon patungkol sa kanyang sarili na nakasulat. Okay? Yan yung unang assumption. We do systematic theology dahil inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Kung hindi niya inihayag ang kanyang sarili, wala sanang systematic theology. Wala sana tayong ganito. At wala din sana tayong kaligtasan. Di ba? Nakikita niyo po yun? Pangalawa, ang kapahayagan ng Diyos ay kaayon ng kanyang katangian. Di ba? Una, pinahayag niya yung sarili niya. Pangalawang assumption, ang kanyang kapahayagan ay ayon sa kanyang katangian. So, ibig sabihin, ito po ay naniniwala na ang paraan ng paghahayag ng Diyos ay umaayon sa kanyang sariling kalikasan. So, ibig sabihin, kung ano yung nakikita natin na nireveal niya sa salita niya, ito ay nagpapahayag ng kanyang katangian, kung sino siya, kung ano siya. No? Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, layunin at katarungan, pinaniniwala ang kanyang kapahayagan ay malinaw at may kahulugan, hindi magulo at hindi rin ito nagkakasalungat. Kaya naman ang kasulatan ay tinuturing bilang isang kapahayagang nilayon ng Diyos na maunawaan ng kanyang bayan. So, isa sa katangian ng Diyos is, He is the God of order. Tama? So, kaya meron tayong ordered theology. Ibig sabihin, may systematic theology tayo. Kasi nga, God is the God of order. No? At yun ang isa sa mga assumption na maunawaan mo ang Diyos. Kasi, ang katangian niya is that may papaliwanag ang katotohanan. Na ipapaliwanag iyon. So, yun yung pangalawang assumption. Pangatlo, may pagkakaisa at pagkakaugnay ang kasulatan. May unity at correlation ang Bible. May pagkakaisa at pagkakaugnay ang kasulatan. So, itong pangatlo ay may likas. Ito ay may assumption na may likas na pagkakaisa ang buong Biblia. Bagamat isinulat ito ng maraming akda, 'di ba? Maraming authors ang Bible. At isinulot din ito sa loob ng mahabang panahon at tumatalakay sa iba't ibang topic. Pinaniniwalaan ng mga systematic theologians na ang lahat ng mga turo nito ay magkakaugnay. So, yun yung ikatlong assumption natin. It is, may unity siya, may pagkakaisa siya, at may pagkakaugnay. Kahit na iba't ibang author, iba't iba yung nagsulat, sa iba't ibang panahon, at iba't ibang paksa, lahat ng iyon ay magkakaugnay. That's why we can do systematic theology. Di ba? So, for example, may iba't ibang topic.
Di ba, mababasa natin sa Biblia ang katangian ng Diyos, ang persona at gawain ni Kristo, kasalanan, mababasa din natin ang kaligtasan, mababasa din natin paghuhukom. Kanina, yun yung main natin, focus, judgment. When there's judgment, nandun din ang awa ng Diyos, the mercy of God. And lahat po ng iyon ay tinuturing na bahagi ng isang mas malawak at nagkakaisang kapahayagan na nakasentro sa Diyos mismo. That's why we can do systematic theology. Pangapat, ang kasulatan, ito parang related lang siya. Ang kasulatan ay magkakatugma at hindi nagsasalungat or hindi salungat. So, ang kasulatan or ang Biblia ay magkakatugma at hindi salungat sa kanyang sarili. So, di ba yung una, may pagkakaisa at may pagkakaugnay-ugnay. Connected siya. Hindi lang siya connected, but magkakatugma din siya at hindi din nagkakasalungat. Di ba? So, ipinapalagay ng systematic theology na ang kapahayagan ng Diyos ay may pagkakatugma sapagkat ang Diyos mismo ay hindi nagbabago at hindi sumasalungat sa kanyang sarili. Di ba? So, dahil dito, inaasahan po ng mga theologians na ang mga katotohanang ipinahayag ng Diyos ay magkakaugnay at magkakatugma kahit na may mga talatang mahirap unawain na nangangailangan ng masusing pag-aaral at wastong pagpapaliwanag. Kahit na mahirap unawain, pero we assume, di ba yan? We assume na magkakatugma yan at hindi yan magkakakontradict. Kaya possible na maunawaan ito. Kapag tila may pagkakasalungat sa pagitan ng dalawang bahagi ng kasulatan, ina-assume ng systematic theology na ang problema ay hindi nasa salita ng Diyos. Kung meron man tayong parang naisip na parang nagko-contradict siya, ang the problem is not about, ang problema ay hindi nasa salita ng Diyos, kundi ang problema ay dahil sa limitadong pag-unawa natin bilang mga tao. That's why merong mga contradiction sometimes. Kaya po ang layunin ay pag-aralang mabuti ang buong konteksto upang makita kung paano nagkakasundo ang mga ito sa loob ng kabuang mensahe ng Biblia. Ganun kagandang systematic theology. Tinitingnan natin ng buong kasulatan ay may pagkakaisa at hindi nagkakasalungat. Kaya pinag-aaralan natin ng mabuti. No? And kung meron mang pagkakasalungat, again, ang problema wala sa Biblia. Ang problema nasa sa atin. Kasi we have a limited understanding. Di ba? So, sa madaling salita po, ang systematic theology ay nakasalig sa apat na assumptions. Una, inihayag ng Diyos sa kanyang sarili sa kasulatan. Pangalawa, ang kanyang kapahayagan ay malinaw at kaayon ng kanyang banal na kalikasan. Pangatlo, ang buong Biblia ay may pagkakaisa at magkakaugnay. At ang katotohanan ng Diyos ay magkakatugma at hindi magkakasalungat. Mahalaga yung apat na yon in doing systematic theology. Dahil po sa mga assumptions na ito, maaring pag-aralan, maaring tipunin at maaring isaayos ang mga turo ng Biblia upang magkaroon ng malinaw at organisadong pag-unawa sa pananampalatayang Kristiyano. Ganun po ang ating dahilan kung bakit nakagagawa natin ng systematic theology dahil doon sa apat na assumptions na iyon. Okay, without looking on your notes, parang seryoso, no? Seryosohin nyo naman to, nakapagod pa. Ano yung apat na assumptions? Ako din, hindi ko para fair tayo lahat. Ano yung apat na assumptions bakit nagagawa natin ang systematic theology? Una, dahil inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kasulatan. Kasi meron tayong written record. Kaya we can do systematic theology. Okay, gets nyo? Pangalawa, ang kapahayagan ng Diyos sa kanyang sarili ay kapahayagan din ng kanyang naayon sa kanyang katangian.
Yun yung pangalawa, di ba? So, we do systematic theology kasi nga, ang Diyos, ang katangian ng Diyos, He is the God of order. Maayos siya. So, nagagawa natin iyon kasi lahat ng ipinahayag ay maaari ding i-organize. So, nakaayon kasi yun sa katangian ng Diyos. Pangatlo, ano yung pangatlong assumption? Ang kasulatan ay may pagkakaisa at pagkakaugnay. Okay. Pangapat, ang kasulatan ay hindi hindi nagko-contradict or hindi sumasalungat sa kanyang sarili. So, yun yung apat. No? That's why we can do systematic theology. So far po, sige lang, wag tayong magmadali. No? Let's take it slowly but surely. No? Naintindihan niyo po ba yung systematic theology? Ano nga po ang systematic theology? Systematic theology. Without looking sa notes, para lang maano natin siya mas matandaan. Systematic theology ay pag-aaral kung saan hindi po, yung systematic theology muna. Ano nga po yung systematic theology? Ito ay yung pag-aaral kung saan ang lahat ng katuruan mula sa mula sa Biblia ay kinolekta at inorganize. O yun lang. Ganun lang kasimple ang systematic theology. Di ba? Okay? Lahat ng katuruan sa Biblia, tinipon, kinolekta, inorganize. At itinuro. Ganun po systematic theology. Okay po? Nagigets nyo? At meron tayong 4 na assumptions. Pag sinabi yung assumptions, ito yung mga dahilan. Bakit nakakagawa tayo ng systematic theology? Bakit nakakapag-aral tayo in a systematic way? Kasi una, dahil merong revealed. May revelation ng Diyos na nakasulat. We have the Bible. Yan yung pinakauna. Pangalawa, ano nga yung pangalawa? Hindi, pangatlo po yan eh. Pangalawa, dahil ang kanyang kapahayagan ay naayon sa kanyang katangian. He is the God of order. And logical siya. Napapaliwanag siya, kaya napapaliwanag din ang katotohanan niya. Pangatlo, yung revealed word niya, yung Bible is magkakaisa at magkakaugnay. At pangapat, ang kanyang kasulatan din ay hindi nagkakasalungat or contradict. That's why we can do systematic theology. Hindi tayo matatakot na, yung turo dyan sa Genesis patungkol sa Diyos, sa turo dito sa Revelation patungkol sa Diyos, ay, baka magka-contradict yan, lagot tayo. Hindi tayo matatakot na gawin yon. Kasi nga, di ba, ikokolektahin mo lahat ng katuruan sa Biblia, tapos i-organize mo. So, hindi ka matatakot gawin yon. Kasi nga, we have the assumption na ang lahat ng kasulatan ay hindi nagkakasalungat. So, nakikita niyo po yung connection ng 4 na assumption sa systematic theology. Gets nyo na? Ang lahat ng nagigets, mag-aw. May tanong po. May tanong po, Papa Bang? Okay. Sige. Pili tayo ng isang tao na magpapaliwanag nung ipaniliwanag ko para matandaan nyo lagi. Mag-roleta tayo. Yan, napaki-prepare yung roleta. Di, para attentive kayo ba? Sige. Kailan exam? Ngayon agad. Okay. Pero okay na po tayo doon na ano po natin. Sigurado kayo, ha? Sige, babalikan natin mamaya yan.
So, okay. So ano naman ang gagawin ng isang systematic theologian? 'Di ba? Anong gagawin ng systematic theologian? Pag sinabi nating theologian, yun yung taong nag-aaral ng Diyos, about patungkol sa Diyos. So, yung mga nabanggit po natin na apat na assumptions, yun po sila ang humuhubog sa gawain ng isang systematic theologian. So kapag theologian ka or ikaw isang mananampalataya, inaaral mo yung systematic theology, yung four assumptions na yon, yun yung uhubog sa inyo upang gawin yung systematic theology. So sa halip na pagtuunan ng pansin ang isang particular na aklat ng Biblia, for example, Matthew lang ako kasi idol ko si Matthew. Idol ka na, no? Hindi ganon. Or ang focus mo is isang yugto ng kasaysayan, ng kapahayagan ng Diyos. Doon lang ako sa history ni Noah. Gusto ko yun, favorite ko yun. Doon ako sa history ni Adam. No? Sa halip na ganun ang gawin natin, sinisikap ng systematic theologian na suriin ang buong kasulatan. And ganun din tayo. No? Sisikapin natin na makita, maunawaan, maaral ang buong kasulatan at maunawaan kung paano nagkakaugnay ang lahat ng turo sa Biblia. Meron pong halimbawa. Di ba kanina po binanggit ko yung biblical theology. Natatandaan niyo, binanggit ko yung biblical theology. For example, sa biblical theology, karaniwang pinag-aaralan nito kung paano unti-unting ipinahayag ng Diyos sa kanyang sarili, sa kasaysayan at sa mga natatanging konteksto ng iba't ibang bahagi ng Biblia. Yun po ang biblical theology. Di ba? Nakikita niyo yung kaibahan. Biblical theology, ulitin ko lang po para lang magkaroon kayo ng idea. Yung biblical theology is pag-aaral na kung saan pinag-aaralan kung paano unti-unting ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kasaysayan. Yun yung biblical theology. Yun yung pag-aaral ng biblical theology. Inaaral kung paano unti-unting ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kasaysayan. For example, aralin mo yung time ni Adam. Di ba? Part yan ng history, kasaysayan. Aralin mo. Doon pala nakikita nila ang Diyos. Pagdating kay Noah, ginudge niya yung mundo. 'Di ba? Iniwan lang sila Noah. So 'di ba sa iba't ibang bahagi ng history, pagkatapos ng kay Noah, sinusunod si Abraham. Tinawag ng Diyos. So makita niyo doon, pinag-aaralan yung revelation ni God based on historical epochs. Ang tawag doon epoch. Yung yung timeline sa history. No? Yun yung biblical theology. Pero ang systematic theology, yun nga, tinitipon niya yung mga turo, lahat ng turo sa buong kasulatan at inaayos ito at upang makabuo ng organisadong pag-unawa sa doktrina ng pananampalatayang Kristiyano. So, yun lang halimbawa ng pagbibigay ng differences sa dalawang uri ng theology, which is the biblical theology and the systematic theology. Kaya dahil napakarami pong tema, maraming paksa at katuruan sa Biblia, ang gawaing systematic theology is hindi po madali. Napakahirap po nito. Kaya nangangailangan ito ng maingat na pag-aaral, wastong pagpapakahulugan at pagsasaalang-alang sa buong kapahayagan ng Diyos. So ganun po, pinakita sa atin ang challenge, sa pag-aaral ng systematic theology. Pero alam niyo po ba, we are somehow blessed or we are somehow privileged in a way na ang dami na pong nag-aral ng systematic theology. Ang dami na pong nag-aral. At marami na rin pong mga nakapag-publish ng books about systematic theology. So sa panahon natin, privilege tayo. Why? Hindi na natin kailangan saliksikin ng mas malalim. Kailangan na lang natin basahin yung mga nauna ng nai-published.
So, kumbaga, babasahin na lang natin. Sinulat na nila, basahin na lang natin. Parang ganun po. So, yun lang yung kagandahan in the 21st century na napakadali na yung printing, nandyan na yung cellphone, konting click mo lang, makapag-aral ka na, makapagbasa ka na. So, yun po, no? But the danger naman sa atin is laziness. No? Katamaran sa pagbabasa. Katamaran sa pag-aaral. And dahil nga madali na lang gawin ang maraming bagay, kahit ang paglalaro sa cellphone, pwede mo nang gawin anytime, anywhere. Yun din ang challenge. Lalong-lalo na, meron pang social media that really takes away our interest. So, the challenge now is, binabasa ba natin? Inaaral ba natin? Di ba? Kaya po, hindi tayo magugulat na in the early centuries, ang daming mga namamatay na Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayon, meron man, pero hindi ganon gaano. Kasi mahina na ang mga Kristiyano ngayon kung ate ikukumpara, no? Maraming mga mahihinang Kristiyano ngayon kasi kung kailan naging available ang Biblia, anywhere, anytime, doon naman mas naumaling sa mundo ang mga Kristiyano. Dati, hirap pa i-print. Dati, pinapatay ang may Biblia. Sila pa talaga yung masigasig na nag-aaral at nagbabasa ng Biblia. Pero ngayon tayo, andyan na nga lang sa cellphone. Di ba natin mabuksan? Tingnan nga natin yung mga, ano tawag doon? Yung battery usage. Oh. Tingnan nga natin kung ilang percent yung na-open natin ang Biblia kaysa sa social media, kaysa sa games. Kung titingnan natin, ano yung mas malaking oras na meron. Di ba? So, it is very, eto po, tingnan nyo po ito mga kapatid, no? Kakasabi lang natin, systematic theology ay mahirap. Ibig sabihin, kailangan ng oras, kailangan ng intention, kailangan talaga ng pagsusumikap, no? So, nawa, panalangin ko na maano tayo dito na ma-push, no? Ma-move tayo into, alam niyo yan, study, pag-aaral. Pag-aaral. So, paki-pause na. Okay na. Dito na ako magtatapos. Di na kaya ng